Beshi! Welcome back to my channel. So for today's video, alam ko curious kayo about tampons, kaya kinlik mo tong video na to. And to be honest with you guys, I am fond of using tampons ever since nung college ako. Kasi I prefer tampons over pads, and I will be sharing to you yung experience ko sa kanila kung bakit mas gusto ko siya at kung ano yung mga benefits, mga pros and cons when using a tampon. So this video is gonna be a collaboration with Ledouce Tampons. So they emailed me and asked me if gusto ko daw bang itry yung kanilang mga tampons. And natuwa ako dito kasi hindi lang Tampax yung meron na sa Philippines. So meron ng Ledouce Tampons dito sa atin. Kasi as you know, ang mahal ng tampons dito sa Philippines. Minsan nga nagpapadala pa ako sa mami ko ng tampons para lang, alam mo yun, mabawas-bawasan ng gastos. Kasi dito sa Philippines, mahal talaga ang tampons. I've been using Tampax, yung merong applicator. So ipapakita ko sa inyo yung picture niya. Ayan siya. Yan ang ginagamit ko before. Pero nung na-try ko to, nung pinadala nila sa akin to, and I tested it for a couple of months, and apparently, wow, napawawa ko sa kanya. Mas gusto ko siya kaysa sa Tampax. So first, let's talk about tampons. So ano ba yung tampons? Tampons, ito yung isa sa mga bagay na ginagamit natin pansalo ng dugo na lumalabas sa atin. So tayong mga kababaihan, of course, we always have that time of the month wherein para tayong mga Godzilla sa sobrang inis natin. Kasi alam ko guys, yung hormone natin during menstruation is catastrophic. Promise. Una sa lahat, bakit nga ba tayo nireregla? So nireregla, buwan ng dalaw, menstruation, lahat yan pare-parehas lang. Basically what happens, kapag yung itlog natin mga kababaihan, aka the egg cell, is hindi na fertilize ng sperm cell, mag-shred ngayon ng uterus. And that's where the blood comes from. Okay? So monthly, may cycle tayo either 28 to 40 days. So it varies, it depende sa source mo. Naabot na natin yung anatomy and physiology. Alam mo yung feeling na nakaka-high blood kapag may mens ka, tipong iritang-irita ka na. Tapos, ang nangyayari before, nung hindi pa ako nagtatampons, kasi nag-start lang ako mag-tampons, 4th year college na ako. Yung mga 1st, 2nd, 3rd, pad ako niyan. Kasi ano yun close-minded pa ako nun. Tipong, di ba kapag sinabi nilang tampons, madidivirginize ka daw, pwede ka magkaroon ng toxic shock syndrome. Tsaka kasi kaya lang naman ako nagsimula mag-tampons nun guys, kasi finals namin sa swimming class. Kapag hindi ka nag-take ng finals right now, iti-take mo siya some other day, tapos magbabayad ka pa. So, syempre ako parang, Diyos ko, hindi ba pwedeng excuse na may regla ako? Kaso hindi. Kasi syempre, you're gonna take the time of your professor, the swimming pool, so syempre, so parang sabi ko, okay, hindi ko palalampasin to. Paghahanap ako ng solusyon. And then eventually, I encountered tampons. I've been watching mga American movies, and yeah, they tampon, they don't use pads in the US. Parang more on tampons talaga yung ginagamit nila. Tampon na binili ko pa nun is yung Tampax, yung merong applicator na parang barel na, ayan, yun sa picture, parang gano'n, tapos nandun yung tampon sa loob, tapos pipindutin mong gano'n, habang pinapasok mo siya sa puwerta mo, gano'n siya. So, parang nung that time na yun, sabi ko, parang ang weird naman nito, may applicator pa, parang, although yes, may help of course yung applicator, pero para sa akin kasi, hindi ako komportable na, alam mo yun, aside sa tampon, meron pang foreign body na papasok sa'yo. Time, wala akong choice. Di nagtampons ako, nag-swimming ako, ganyan and everything. At first, yes, it might feel weird. Weird talaga kasi it's your first time eh. Parang inisip mo, kaya ko ba to? Kaya ko ba? So, ang nangyari, swimming class, and then, nung after mag-swimming, syempre, magpapalit ako. Bumalik ako sa pads. So, parang doon ko na-realize kagad na, parang mas okay yung tampon. So, ang ginawa ko, nagpalit ako, palit ulit ako. Okay, hindi papalit-palit, bes, sa pads. Wag lang papalit-palit sa lalaki, ha, mga bes? So, susunod ko siya, uy, comfortable siya. Mas okay, mas nakakagalaw ako. Tapos, may tendency kasi na kapag nakapad ako, humihiwalay siya sa panty ko. Hindi ko alam kung bakit ganon. Or yung pet ko yata talaga yung may problema. Hindi ko alam, or kulang lang sa dikit yung mga pads. Since nakadikit pa yung pad na may dugo mo, doon sa skin mo, sa labia mo, diba? Pag ganun, alam mo, hindi ako magkamali-mali. Parang, nai-irritate siya. Minsan mahapdi siya, minsan makati siya. Alam mo, ganun yung pakiramdam eh. Especially, kunyari, ang tagal mong suot yung pad. Kasi may mga times, diba, na hindi ka naman kagad nakakapagpalit. May mga time na minsan more than 4 hours na meron kang pad. So, sobrang irritable ka na, diba? Syempre, kung matagal na nandun yung pad mo, pwede mag-build up ang bacteria doon. At kapag nag-build up yung bacteria doon, pwede kang magkaroon ng urinary tract infection. Kasi, tandaan nyo guys, between men and women, mas nagkaka-UTI madalas ang mga kababaihan. Kasi naman, tinan nyo sa guys, meron silang mahabang urethra. So, malayo bago makarating doon. Sa atin, ito yung urethra mo, ito lang yung bladder mo, pwede kang magkaroon ng UTI. Every time, every moment pa lang tatanungin mo yung kaibigan mo, Bem,
may tagos ba ako? O kaya naman, Diyos ko, kulang na lang diaper na yung gamitin mo para lang hindi ka matagusan. College ako, nagdodoble pa ako ng panty. As in, ang init-init na summer, pero kailangan ko magdoble ng panty kasi kung hindi gumagalaw, hindi ko talaga alam ha, gumagalaw talaga yung napkin sa puwet ko. Bakit gano'n eh? Stress ako sa kanya. So, wala akong choice. Dalawang panty yung ginagamit ko. Pinagpapatong ko sila para at least feeling ko mas secure ako. Tapos pag natutulog ako, naglalagay din ako ng tuwalya o kaya naman nung kumot na hindi ko na masyadong ginagamit. Para at least kung matagusan man, carry lang hindi talaga yung bedsheet ko or yung mismong kama ko yung matatagusan. The thing that I like about tampons is hindi ako nai-irritate sa kanya. So, later on, we are also gonna talk about the misconceptions about tampons and so on, okay? So, natuwa ako dito kasi ang galing, yung tampons nila may iba't ibang size. Kasi yung isang brand ng tampons dito sa atin, isa lang yung meron. So, parang pang normal lang siya. Paano kung sobrang heavy ng mens mo, di ba? Usually, girls, pag first day ng period, hindi siya ganong kalakas. Pero pagdating ng second at third, ayan na, best. Red Sea na ang peg mo, di ba? Para ka nang may gripo dyan na kulay-pula yung lumalabas. Tatlong sizes ang available sa kanila. So, number 1, they have the mini. So, if you have yung mga period na, alam mo yung first day lang or patapos na, pwedeng ito gamitin mo. And they also have the normal. So, syempre, kapag mga normal na araw, siguro mga 5th day, 6th day, pwede mo nang gamitin to. And then, lastly, they have the super. Ito yung mga malalaki talaga. So, kapag mga heavy flow, so, mostly kapag mga second or third day, yung tipong mas malakas pa sa alon ng Ganges River, yung menstruation mo, ito yung pwede mong gamitin. So, ipapakita ko siya sa inyo yung different sizes niya. Each box contains 16 pieces of tampons. Tapos, meron siyang kasama pang instruction, o, diba? Bongga tong tampons na to. Tapos, kung titingnan mo, best, ito siya. Ganito lang siya kaliit. Ang liit lang, para lang siyang bala. Sinasabi nila na madidivirginize ka daw kapag nag-tampons ka. Hindi totoo yun, guys. Kasi, diba, ang basehan ng mga tao na virgin ka pa is yung may hymen ka. So, kung may hymen ka pa, ibig sabihin virgin ka pa. Ito ha, talking about virginity, madidivirginize ka lang kung nakipag-sex ka na. Kung nagkaroon ka na ng sexual intercourse, yun, Bessie. Hindi yung paggamit ng tampons. Iba kasi yung nasira ang hymen, sana di-virginize ka na. Pag na-virginize ka na, sira yung hymen mo. Pero pwedeng masira yung hymen mo na hindi ka pa nakikipag-sex. Number 1, when you're biking. Number 2, pa nag-horse riding ka. Number 3, kapag gumagawa ka ng mga extraneous activities, as in yung sobrang extreme, pwedeng masira yung hymen mo. But that doesn't mean na hindi ka na virgin, okay? Tandaan, ang virginity nakabase yan sa sexual intercourse, okay? Yung misconception kasi parang medyo matindi. 3 sizes siya. O sige nga, sabihin sa akin kung madidivirginize ka ba ng ganito kalalaki. Ito lang siya, Bessie. O, ito yung mini. Ito yung normal. Ito yung lagi kong ginagamit, best. Ito yung super. Ayan, ganyan siya kalalaki. So, nakakatuwa kasi imagine, ganito lang kaliit. Kung talagang nako-conscious ka na baka masira yung hymen mo, Bessie Bells, hindi. Hindi, promise, hindi talaga. Ako nagsasabi sa inyo. Ito yung itsura niya. So, paano to binubuksan? Meron siyang parang line. Yeah. I'm not sure if you could see, pero meron siyang, yakita niyo yung broken line yan. What you're gonna do is just twist this one. Twist mo lang siyang ganon. Then just remove the plastic and basically that's it. Tuturuan ko kayo kung paano nyo ipapasok ito ha. So, ganito yung itsura ng tampon, guys. Ayan siya. So, mukha siyang sperm cell. Mukha siyang sperm cell. Tawag ko dito dati sperm cell eh. Pero siyang tali, syempre ito yung maiiwan sa labas. By the way, huwag kayong mag-alala, hindi kayo mamamali ng butas na papasukan. Based on anatomy and physiology, marami tayong butas dyan. So, iba yung dinadaanan ng ihi, ang tawag doon ay urethra. At iba din yung papasukan natin ito, which is also the entry point during sexual intercourse, which is yung vaginal opening natin. So, yung urethra natin or yung dinadaanan ng ihi, dyan sa picture, makikita nyo naman dyan, yun yung nasa itaas. So, di ba nakita niyo yung clitoris natin, yung parang bean-shaped na organ. Sa ilalim nun, nandun yung urethra. So, yung mga tao na kinakatheter, yung mga kailangan i-catheter, kunyari for surgery, dun yung pinapasok yung catheter para makaihi sila. So, basically, dun din lumalabas yung ihi natin. Yun yung urethra. So, ngayon, dun tayo sa ilalim pa, sa mas baba pa, which is yung vaginal opening. Talaga lumalabas yung dugo kapag may menstrual period tayo, at kung saan din ang port of entry during sexual intercourse. So, what you are gonna be doing is just insert it pa ganyan. Tapos, ipupush mo lang siya paloob. Hindi mo isasama to na ipapasok mo, besa. Diyan lang yan sa labas kasi ito yung magiging way mo para tanggalin siya. Ito yung hahatakin mo dahan-dahan kapag pagpapalit ka na ng tampons. So, paano mo malalaman kung nasa tamang lugar ba yung tampons mo? Kapag hindi mo na siya nararamdaman. Kapag maglalagay ka ng tampons, mas maganda sana kung nakaupo ka. Pakita ko na sa inyo. Sorry, medyo ang awkward na to ha. So, nakaganyan tayo guys. Pwedeng nakataas ang isang paa, pwede namang nakaupo ka na lang.
Tapos, ang hawak ko sa kanya is pa ganito. Yung string is nasa isang daliri ko at nakaganyan. So, basically, yung thumb ko at saka yung middle finger ko, yun yung gagamitin ko pang pasok ng tampon sa loob. Hindi mo kailangan tanggalin yung tampons mo kapag iihi ka. Ihawakan mo na siguro yung tali, ilayo mo siya para at least hindi din siya matamaan ng urine. Sabi kasi nila, diba, tinitigil daw ng tampons yung menstruation mo. No, it doesn't. Kapag may menstruation ka, nandyan na yan forever. Hanggat hindi ka pa na may menopause, nandyan at nandyan yan. So, what this does is, ina-absorb niya kasi yung blood. Yung blood clots, hindi niya ina-absorb, pero naiiwan dito sa tip. So, kapag tinanggal mo siya at kung may blood clots ka man, kasama siya na matatanggal. Hindi siya mag-i-stay sa loob, okay? Kasi may mga tendency minsan, diba, na kapag nag-menstruate ka, may mga konting blood clots, hindi natin maiwasan yun. Pero kung mga malalaki at bubuo yung blood clots mo, make sure na magpa-check ka na sa doctor. So guys, again ha, share ko lang sa inyo yung experience ko while using these tampons, and I must say na talagang komportable siya compare sa pad. And at the same time, kahit anong underwear, pwede mong isuot kapag ito yung gamit mo. Ang nangyayari kasi, diba, kapag nakapad ka, hindi ka makapag skinny jeans, hindi ka makapag leggings, hindi ka makapag skirt na fitted, or any fitted na damit, kasi babakat na mukha kang may diaper sa puwet mo. Diba? So, unlike nito, it's just a string, hindi pa nga makikita to. Pwede to, guys, habang naliligo ka, habang nag-swimming ka, habang nag-shower ka, or gumagawa ka ng extraneous activities like you exercise, pwede mo tong gamitin. By the way, guys, yung La Douche is made in Europe. Meron ako ditong liquid. Ayan. Ano to? Hindi to dugo, guys. Lip tint lang to. So, ilalagay ko siya ngayon dito sa loob para makita nyo kung gaano siya ka-absorbent. Ayan. Ayan. Nakita nyo yon? What? Nakita nyo yon? Inabsorb niya yung lamang lip tint. Lahat. Lahat. Pati yung mga buo-buo na nakadikit sa labas. Ayan siya. So, kita nyo, ganyan siya ka-absorbent, guys. Sa mga nagtatanong how often you should change your tampons, so dapat, ideally, every 4 hours, nagpapalit ka na ng tampons kasi most probably, baka soak na siya ng mga ganong oras. The same with pad. Ako, whenever I would use a pad, maximum na yung 5 hours. After 5 hours, talagang naka-alarm pa yan. Magpapalit talaga ako kasi hindi ko talaga gusto yung feeling before na nai-irritate talaga yung aking labia. Trust me, hindi talaga siya magandang feeling, best. Kaya nga ako, personally, sabi kong ganyan, nung natry ko yung tampon, sabi ko, ay, I'm not going back. Sa mga nag-aalala about toxic shock syndrome, kasi nung mga noong unang panahon, mga bagong panahon ng tampons, ang ginagawa kasi ng iba is pinapatagal nila yung tampons ng mga 8 hours. So, can you imagine the bacteria build up and then nakapasok pa siya sa loob. So, basically, the build up of bacteria, mas madaling kakalat yung bacteria at pwede kang magkaroon ng toxic shock syndrome or magkaroon ka ng sepsis. So, nangyari, tumaas ang rate ng toxic shock syndrome sa mga Western countries because of that. Katak sila ng mga study, and then lumabas sa study nila na it's because of prolonged use of tampons. I mean, in a day. For example, nagpapalit sila ng tampons every 8 hours, which is very wrong. As in, very, very wrong yan, decibels. So, ang recommended na pagpapalit, and yun din yung sinusunod ko, is every 4 hours, I change my tampons. And if ever na makalimutan nyo, mas maganda sana, during your period, like, mag-alarm ka na for the whole week na dapat ganitong oras, magpapalit ka ng tampons. Tingin nyo, medyo hassle siya, pero mas hassle yung pads. Kasi yung pads, even with pads, you should be changing it every 4 hours kung ayaw mo magkaroon ka ng UTI at magkaroon ng irritation. Madali lang din siya tanggalin, guys. Akin mo na ng dahan-dahan yung string and then that's basically it. Tapos palit ka lang, pasok mo lang ulit. Ganun lang siya, guys. Sobrang comfortable niyang gamitin. For me, I would highly recommend tampons, but still, it's up to you. It's your choice, and everything na sinasabi ko sa video na to is base sa experience ko. And sa akin, talagang nagustuhan ko tong La Douche na tampons kasi aside from the fact na talagang absorbent siya, it's locally available. So, open sila sa Lazada. I'm gonna link them in the description box. You can check them out. And also, nakakatuwa din kasi meron silang sizes. So, there is a specific size ng tampons na perfect. Depende kung gaano ka kalakas mag-menstruate. So, if ever may mga tanong kayo about sa tampons, comment nyo na lang sa baba and let's do a tampon Q&A. So, i-comment nyo lang sa baba yung mga tanong ninyo. By the way, guys, magpapag-giveaway pala kami ng tampon sa inyo. So, we also want you to try it out. If you wanna join the giveaway, eto lang, napakadali lang ng mechanics ng giveaway na to. Number 1, make sure that you subscribe to my channel. Follow me on Instagram, like the Maylayug Facebook page. The fourth mechanic is, of course, make sure you like La Douche tampons on Facebook. So, make sure na i-comment nyo lang dito sa baba yung question ninyo, yung username ninyo, at yung name nyo sa Facebook because dito kami sa YouTube mamimili ng mananalo sa giveaway na to. That's it, guys, for today's video. I hope na nakatulong ito sa inyo and
I hope na nabigyan kayo ng idea about tampons. And yes, I also shared to you my experience on why I prefer tampons over pads. And apparently up to this point, wala akong balak bumalik sa pads. Make sure you give this a thumbs up. And of course, subscribe ka na sa channel ko if hindi ka pa subscribe, Bessie. And make sure you hit the notification bell para updated ka pag may bagong uploads ang Mayora. So again, thank you so much for watching. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And bye!